Ayun, magandang tanghali po. Luzon, Visayas at Mindanao. Okay. So, ngayong araw na ito, mga kababayan, ngayong araw na ito, ang 11 days, no, na impeachment ni VP Sara Duterte, impeachment trial. So ngayon, dito po nakasalang ho COA auditor. Mga kababayan, ayon dito, may ikinanta tungkol sa confidential fund. Mga kababayan, nako. Eto, mga kababayan, ano kaya ito? Ang mga ikinanta ng dating ex-COA, mga kababayan, patungkol sa confidential fund. Okay? Ito, pakinggan natin ito mga kababayan. During your term, what years were you, incidentally, with the COA ICFAO? I was with the COA ICPAO po from September 2014 until February of 2024. So, nag-start para to, 2014. So, ibig sabihin, 3 presidente na po yung pinagdaanan niya, mga kababayan. So, ngayon, sino kaya? Ang may pinakamataas na confidential fund sa kanilang 3. Sino yun? Si Binay, si Leni, at ngayon, si VP Sara Duterte. Mga kababayan. Kaya tuloy natin. Okay. In this period of time, from 2014 to 2024, could you tell us how many vice presidents have you audited? Ang tanging nung time lang po ni Vice Presidente Sara Duterte. But there were 3. Who were the vice presidents during this period? Ang naging mga Vice Presidente po since I assumed with ICPAO in 2014 ay si dating Vice President Binay at si dating Vice President Leni Robredo at yung ating incumbent Vice President po na si Sara Duterte. So 3 vice president, Vice President Binay, Vice President Robredo, at Vice President Sara Duterte. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds? Buhat po nung nag-assume ako nung 2014, tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may Bakit, confidential fund. Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds? Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Nako! Sir, magagalit to mga DDS dyan. Yan, mga DDS. Nasampal kayo, no? Grabe, no? Ayun, mga kababayan, sinasabi ho ng mga DDS na malinis si VP Sara, di sana hindi ho nangyari to. Diba? Tuloy natin. And in the same period of time, 2014 to 2024, kasama ba sa mga national agencies na minention mo ang Department of Education? Yes, ma'am. And Grabe, nung naging DepEd talaga siya, grabe. Garapalan. Grabe, no? Yung 125 million with 11 days. Tindi nun. Pero sinabi daw ho ni Ramil Madriaga, hindi daw yun 11 days, kundi 1 araw lang. Diba? Tuloy. And during this period, 2014 to 2024, sino-sino ang mga secretaries ng Department of Education? Sa pagkakaalala ko po, ang mga naging DepEd secretaries po ay dating Secretary Luistro, dating Secretary Briones at ang ating Vice Presidente in her concurrent capacity as the DepEd Secretary during that time po. At sino sa 3 ito? Sino-sino sa mga sekretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds? Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd. Grabe. Siya lang. Siya lang ho ang na-audit, mga kababayan. Bakit? Ang laki ng confidential fund eh. Tapos, mga kababayan, hindi pa maano kung saan pinaggagastos yung pera. Tuloy.
Deputy Secretary. Bakit, Mr. Witness? Dahil siya lang po yung naging Deputy Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. And could you tell us, how much was the confidential funds of the Vice President that you said you audited? May I-clarify po kung anong office po yung tinutukoy niya. Office of the Vice President. Sa Office of the Vice President po, ang kanilang naging confidential fund ay from the fourth quarter of 2022 until third quarter of 2023 ay 125 million pesos per quarter. So ang total po nun ay 500 million pesos. Magkano naman ang confidential funds na inaudit mo sa DepEd, Department of Education? Ang inaudit ko naman po sa Department of Education, since ang kanilang cash advances ay from the first quarter of 2023 until the third quarter of 2023 at meron silang 37.5 million pesos quarterly cash advances. So ang naging total po nun ay 112.5 million pesos. Oh, yan. So, hindi lang yan. Ito pa ho, mga kababayan. Pakinggan ba natin ito? Abahanga ng mga dokumento ngayong araw ayon nga mismo doon kay House Private Prosecutor na si Lorna Capuna na siya pong magpipresenta nitong dalawang testigo ay nasa 15 kahon o 15 boxes ng mga dokumentong may kaugnayan dito nga sa tinatalakay ngayon na article o yung maling paggasta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang higit 612 million pesos na confidential funds. At actually dalawa nga yung state auditors na naimbitahan magiging testigo mula ngayon sa Commission on Audit. Yan nga ay sina Roderick Wamillion. Siya yung dating COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor. At yung pangalawa naman nila isasalang ay yung COA ICFAO State Auditor. Current po yan na si Celine May del Campo. Yung unang testigo ay nakatakda nga sanang mag-attest doon sa higit 800 na dokumento acknowledgement receipts, habang yung pangalawa, yung current nga na si Del Campo ay inaasahan na mag-present ng higit 3,000 na mga acknowledgement receipts. Sila nga ay magbibigay ng testimonya kung paano yung proseso ng kanilang pag-audit at mga inilabas na findings kaugnay doon sa confidential funds. Matatanda ang nag-issue ng 73.2 million pesos ang COA ng Notice of Disallowance mula doon sa 125 million pesos na ginasta ng OVP noong 2022 in just 11 days. Pero ayon doon sa nagpakilalang bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, lumabas na na-disburse o naipamahagi yung 125 million pesos noong December 22 or 2022 in just less than 24 hours o wala pang isang araw. Ibig Oh, grabe, oh. 125 million. Hindi 11 days, kundi 24 hours lang ho, mga kababayan. Antindi na paglustay ng pera ng taong bayan. Ngayon, mga kababayan, yan yung ayaw ng mga DDS. Ayaw ng mga DDS na magpaliwanag dito si BP Sara Duterte. Mga kababayan, karapatan ho ng bawat Pilipino na tanungin ho si Vice Presidente dahil ho pera ho ng taong bayan yan. At kung hindi ho totoo, dapat patunayan niya. Siya mismo ang magpapatunay. Okay? Ibig sabihin, pinababalik ng COA yung 73 million pesos na yun mula kay VP Sara at mga sangkot na opisyal. Pinagtibay ng COA yan. Matapos ng So yun, 73 million pinapabalik ho ng COA. Ito pa. hindi nila payagan yung apila ng bise. Ayon sa COA, bagamat final maaari pa rin naman daw iakyat ito ng bise sa Korte Suprema. Samantala, lumabas din sa pagdinig kung babalikan natin yung House Justice Committee hearing during impeachment proceedings ni VP Sara sa Kamara ay nabukod doon sa unang 73 million pesos na Notice of Disallowance nag-issue rin ng pangalawang Notice of Disallowance ang COA dito nga sa OVP para naman doon sa kabuang 375 million pesos na confidential funds dun sa unang tatlong quarter ng 2023 naman niya. Grabe. Yan. Mga kababayan, yan yung mga pinapasauli ho ng COA kay Vice President Sara Duterte. 400 million mga kababayan. Yan. Ibig sabihin, posibleng umabot sa 448 million pesos yung kabuang dapat isauli ni VP Sara at mga sangkot na personalidad sa COA. Yan. 448 million. Ang kailangan isauli ho ni VP Sara Duterte. Nako, mga DDS, saan kayo kumukuha na sinasabi niyong napakalinis ni VP Sara sa record ng COA?
Ano po ito ngayon, mga kababayan, ang 448 million na pinapabalik sa kanya. Pero ayan ho, mga kababayan, nasa salang na ho. O, ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Pero dapat lang, isauli niya. Hindi niya ho pera yan. Pera ho ng taong bayan yan. Thank you.